So, ayan, we're back. Again, this is Bianca Yao, your head panelist for today, together with Hyde, Nate, and Cass. So, draft na tayo para sa second game ng TNC versus Execration. So, game 2 na po tayo. This is a best of 5 series. So, ayan. Ayan. IO Tiny naman, ang Execration naman yung kumuha ngayon. No? Nakita natin dito. At interesting pick. Star Dart, Taskar at Tiny. Ano masasabi mo dito, Cast? Ayan, sa 4 na hero na pa lang na yan, masasabi ko na kumpleto na hero nila. Isang support na lang, okay na yan. Ano, no? Grabe dito, palitan ng hero, Queen of Pain dito sa TNC, habang naman sa Execration, IO Tiny. Ikaw Nate, ano masasabi mo dyan? 2 words, no? Snowball talaga yung yung Execration. Pero parang papalag din na Snowball kasi Blinking, tsaka Space Cow. Lapit mo na lang, lapit. Hello? Pero nakita naman natin dito, no, yung lineup ng Execration, nakita natin sobrang aggressive talaga. Star Dart, Taskar, tsaka Tiny, Wisp. Oo, alam mo, tama. papasok at papasok. Oo, eto pa, Tuskar, tama ka dyan. Pero hold back ng aggressiveness yung TNC, no? Nag-dazzle bigla, eh. Kailangan nila ng dazzle dito eh. Kailangan nila ng pang-sustain na hero. Kasi makikita mo yung lineup nga ng Execration. Gusto talaga nila dito eh, patayin yung hero ng TNC. Bakbakan ng pinapayuwatig dito ng Execration, habang sa TNC eh, ganun din naman. Bakit yung Balanar hindi pinipili ng mga ng Execration at TNC bukod sa Mineski? Actually, alam ko yung Execration di talaga gumagamit ng Night Stalker. Yung TNC, gumagamit siya si AU, pero since na nandyan na yung Spirit Breaker, so tingin ko din sila magpipick ng ganun. Oo. Pwede rin, support yung Spirit Breaker dito, Kas. Tapos parang, yung Dazzle lang talaga yung taga-wards dito, yung Spirit Breaker yung para mag-roam. Okay, so last bans for both teams and last picks na rin para sa kanilang dalawa. So tingnan natin kung ano ang ibaban dito ng Execration, pangontra dito. At ito, 1 minute left. Pero parang kulang pa sa burst yung Execration eh. Sa tingin mo, anong dapat na hero dyan? Pero walang late game yung TNC, oh. As in. Isang mali, durog. Pwede silang kumuha ng Skyrat Mage dito. Parang okay yun na pang burst. At saka may may silence pa. Kasi naban yung Disruptor eh. Okay din sana yung Disruptor dito. So, ayan, last bans are Lich and Huskar. Ito, last picks na. Execration, nag-iisip. Ayan, kailangan na lang dito ng support, no? Napapansin Tingin ko, magandang pick dito. Isang disable or pwede sila mag-silencer. Pwede. Kasi kung ano yung... pure skill naman yung yung TNC. Ba't yung TNC hindi nila ginagamit yung lagi nilang pinipick na Draw Ranger? Talagang hindi ba gagana sa IO Tiny yun? Parang suicide ba yun? Gagana yun. Malay natin, i-pick nila ngayon, di ba? Kasi isa rin yun sa mga packet slot nila dati na, kumbaga, yung dati talaga, respect ban nga sa kanila yun eh, yung Draw Ranger. First 2 bans, nandun yung Draw Ranger. So, tingnan natin ngayon kung bako nila. Pero napapansin ko lang, Kas, no? Etong lately, yung meta parang nauuso yung puro melee na makukunat, na parang go lang ng go. Bakit kaya ganon? Ano yung nila doon? Idea nila kung bakit nila pinipick yung ganito? Hindi ko alam eh. Siguro, pero di ba uso yung parang makunat, puro melee, tas tarak go lang ng go. So, ayan, AA ang Execration dito. At ayun, OT mga kaibigan, at ito, huling hirit. Sa tingin nyo, sino mananalo dito? TNC or Execration? Ako, Execration pa rin ako. Execration din ako. Kung ba't Execration ka? Balik ka na sa kanya, Lily? Tingin-tingin lang sa lineup. Hindi, kanina TNC ka eh. Walang pamian. Okay yung first 4 picks nung TNC, pero hindi ako sure dun sa OD. OD. Parang nahinaan ako ngayon sa OD eh. OD? Pero tingnan natin, since 3 melee, 3 STR yung Execration, so pwede kung makakapag-farm ng todo yung OD. Okay. So mukhang handa na ang both
teams. Ayan, ipasa na natin sa ating mga shoutcasters. Denki, Duno, balik sa inyo. Ayun, so ako lang muna mag-isa mga kaibigan. It would be Denki Solo Mode here at ringside para sa game number 2 ng Mineski Pro Gaming League Season 7 Semifinals. This is Execration laban sa TNC. Nakita natin kanina, TNC was there to utilize the Tiny Wisp combination. This time around, sabi ng Execration, ganito kasi gumamit ng Tiny Wisp, mga tropa peeps, ha? Manood kayo, watch the papi, watch the old boys do it, and let's see kung kaya bang patunayan ng Execration dito yung gagawin nilang pambubulas. And this is actually, kumbaga, a press release coming in from Execration. Sinasabi nila, ina-announce nila sa buong mundo na ganito kami, bastusan na ito, rock na. So, looking at the lineup right now, we have, magpa-click kayo. Yan, ganun na lang, para mauso. Uy, nangyari sa palakol mo, pre. Ba't nandyan? Hindi ko makita ang mga pangalan dahil nakapost. Ayan, Kimo as Tusk, Rara would be playing Ancient Apparition, Nando would be playing Slardar, Fox is the Ayo, Primo Bondal as the Tiny sa kabilang side ng mapa para sa team. TNC, andito si Tihi, Outworld Devourer, OD, si X-Locker naman ang gagamit ng Dazzle. Sam H, aka Paper Chicken, would be playing Queen of Pain, Raven as the Wind Ranger, and Nico AU again with the Unorthodox Spirit Breaker. Tingnan natin, ano ba to? Off-lane ba to? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung anong klase ang gagawin nila dito. Pero looking at their lineup, I can see the reason why OD was even picked. Pero mamaya na yan, habang ganyan tayo, pakita lang natin yung prize pool distribution. Ayan po, 70K para sa magcha-champion, samantala yung second at third place tumataginting na 10K at 5K ang makukuha. So nakita nyo naman yung difference, almost 60,000 ang pinagkaiba doon at napakagandang effect. Wow! So yan, very transparent tayo. Kita natin yung step ladder bracket aka Takeshi's Castle ng ating MPGL. Arcanis dropped to Class A. Raging Weeplay naman almost having their Cinderella run but was ousted by Team TNC, kaya nga sila ngayon ang top 3 sa nating laban. And ito po, kita natin din yung stats. Ganyan na tayo ngayon sa Pilipinas. Medyo umuunlad-unlad na. Kasama pati yung Facebook at saka yung website ng kanilang mga team. So kung gusto nyo silang suportahan, punta-punta rin pag may time. Sa kabilang side naman, pati naman ng Execration. Facebook lang kayo. Lakas-lakas na ninyo. Gawa na kayo ng website nyo. Papayag ba kayo ng TNC may sariling website kayo? Wala. Diba? So yan, paring Kimo, nananawagan ako sa iyo. Gumawa ka na ng sarili mong website para astig. Yung dati niyang ginawang website, medyo pangit yung meaning pero okay lang yan. So ito po, mga kaibigan ng Mineski Pro Gaming League Season 7 Leg 3 defending champions Gigabyte Mineski na lilipad bukas ata o tama, parang bukas para sa Nanyang Championship. Pero bago yan, tingnan natin kung sino mabibigyan. Mabibigyan ba sila o sila ang magbibigay? Abangan natin yan maya-maya para sa finals. And whoever wins the match dito sa Execration versus TNC would be facing Gigabyte Mineski para malaman kung sino po ang Leg 3 champions. So yun, dami ko nang nasabi. Grabe, hindi pa rin sila nag-a-unpause. Ganun talaga ang buhay. And of course, nandito tayong lahat live na live sa Esports and Gaming Summit. Currently the largest summit in terms of not only video games but for digital athletics. Ayan, nag-isip talaga ako ng synonyms ng esports at saka ng gaming. Grabe. Pero yan, habang nakapost sila, ganyan talaga siguro ang buhay. And like what I'm saying kanina, yung OD dito, nakikita ko naman may sense since yung karamihan, actually, 4 sa Execration, medyo maliit yung mana pool. And abusong-abuso yan ni Outworld Devourer. Kakain lang siya nakakain ng intelligence, not giving a chance to the Tiny to even cast one single spell. At sabi nila, ready na kaming mawalan ng mana, tararak na ito. This can be a predictable 1-2-2 setup para sa Execration. Samantalang, let's see kung paano ang laning ng TNC. Would they be going for a 3-1-1, yung medyo mas basic? O baka naman, ba't may effect? Ba't may mga ginto-ginto? Ngayon, may mga fireflies tayo. Ang daming alam ng laro natin. Pero mamaya na yan, ako po magkakita kagad. Pero nice work. I think he was spotted by Fox. May alam ba siya sa nangyayari? Tingnan natin si Fox na walang malay. Alam niya, nasipat. Hindi niya nakita. Si Queen of Pain na nagpaikot-ikot at naglagay kagad ng isang simpleng ward. Not sure if this can block it. I think it can. I think it could. I think it can, dito.
compromise this area. Pero mamaya niya kasi marami tayong mga bagay na hindi pwedeng sabihin syempre. Pero again, that's a plus para sa TNC, respecting the fact na ang kalaban nila may Tiny Wisp. So of course, kailangan mong i-cripple yun sa kung saan sila mas malakas. So let's see kung paano nga yung laning dito ng TNC and how would they fare against a very obvious but very, very effective combination. Nakita natin kanina nung game number 1, Tiny and Wisp was not there kung kailan sila kailangan. Every time na sila relocate, gumagawa ng relocate play, they would be ousted by Execrations Nando. Napaka-simpleng stump lang pero very effective in canceling the power of the counterplay combo of relocate. Pero mamaya na yan, Sam H dito, nakita ka agad may bato. Titirahin niya syempre yung bato, right-clickin niya yan. Binigyan na lang kay Wisp yung bounty for that easy bote. Pero mamaya na, Nico AU, nagpadulas. Right-click ba siya? Pero wala pa siyang chance para makagamit ng Greater Bash. Syempre, tutulong dito yung bolang kristal. Naku po, ipit. Huli dito si Sam H. Makapag-blink out 15 seconds for the next blink, but he will still escape. So ngayon, nagkaalaman na kaagad. They know na ang execution dito would go for the more basic and the more standard 1-1-2 strat. Wala na kaagad mana, ulungkot, 2-2-1 boy. Isa pa. Pakitaan mo pa nga. Isa pang astral. Pero mamaya mag-i-stand na lang daw muna siya. Bago siya mawala ng mana, magamit na lang daw para sigurado. Pero like what I've said, it's a great check versus the mana-starved Tiny na gustong-gusto niya magkaroon ng at least 240 mana para mabitaw niya yung kanyang avalanche toss combo na sigurado naman tayo na insta-kill sa kung sino mahuli ng ganong klaseng combination. Sa may baba naman, okay lang. Nando and Rara dito chilling sa may baba. It would be a weird, aggressive dual lane composed of ex-Lucky's Dazzle at saka ng Wind Ranger ni paring Raven. And looking at it right now, medyo lamang syempre ang TNC dito since both are ranged, not giving an easy time para kay Nando makapaglasit, pero the control of the creep wave ay para kay Nando. Pero habang ganyan, Kimo, mga kaibigan, walang mana, hinahabol si Tas. Ang bagal maglakad ni Nico. Yung mga kaibigan, panoorin natin siyang gumapang sa may tubig. Ay, naku, hindi nagkaabutan. Sabi ni Kimo, habulin mo ako. Pero yun nga lang mga kaibigan, kulang sa gasolina, no mana, and I think he already spent his mana para dun sa Charge of Darkness. Samantalang ito naman dito sa may gitna, wala lang. Ako, matamaan ka ba ng bilog? Hindi siya tatamaan. Almost but no cigar para dito kay Fox. Actually, gusto ko yung ginawa niya dito going for the aggressive route instead of being scared of the OD. Sabi ni Wisp, ako na, sige na, kakayanin ko na to. X-Lucky naman, nakasecure dito ng bounty rune. Removing the additional charges ng body to kay Ayo, additional opportunity to get another charge para matulungan niya dito si Tiny kahit paano, kahit nawawalan siya ng intelligence, mababawi naman siguro sa mana. So yan, the clash is all over the place. Wala pa nangyaring kaguluhan dito. Ang gulo nung ko. Ayan. Hindi pa pala. Ayun, maayos na. Tihi dito in the lead pagdating sa Lasses and Denies. I guess that's inevitable since sabi ko nga sa inyo, range COD. And with the Astral Imprisonment stealing those intelligence, wonderful asset sa kanya. Mas malakas ang kanyang last hit, mas malakas ang kanyang base damage, giving him that edge versus Tiny pagdating sa pagpa-farm. Ito naman, lungkot ni Slardar. 2 minutes in, hindi pa siya nakakuha dito ng kahit paano isang magandang bulas. Raven dito can easily escape thanks to Windrun as well as X-Lucky dito with that heal and maybe the Shallow Grave sooner or later. Kaya ayan mga kaibigan, chill lang muna tayo dito at habang ganyan gusto ko lang magpasalamat syempre sa ESGS for having us right here para sa culmination ng leg number 3 ng MPG. Ito na magkakamatay na. Tihi dito mami, tumatawa na lang. Nasa ng Tether? Yun na, kumapit na mga kaibigan. Pero pampatakbo lang pala. Akala ko naman gagamitin na niya para makapatay ng isa dito. Kung nakapit niya kagad yung Chinese Garter, siguradong mahahabol niya si Tihi. Pero still it's a win para sa Tiny Wisp natin, forcing the Obsidian, Outworld na pala. Outworld Devour to actually back out. At malaking bagay yun para sa isang mid Pag hindi ka nakapunta sa linya mo, hindi ka nakakuha ng farm ng XP or farm, edi lungkot ang buhay mo. Of course, mauuna na kaagad. Mag-i-skyrocket dito ang farm and the XP ni Tiny, which shouldn't happen sa ganitong klaseng sitwasyon. So yan, the score is still 0-0 mga kaibigan. Everyone playing a little bit safe, a little bit inside their comfort zones. Wala ditong umawalwal dahil matindi ang at stake
sa laban na ito. This is best of 5. So this will be a battle for endurance. Ako po, galit na si X-Lucky, naka-haze. Kumapit siya kagad sa kanyang nanay. Sabi niya, Mama, dito tayo. Primo naman, of course, happy na hindi nasaktan si Fox masyado. Samantalang hindi pa pala tapos. Gusto niya talaga makapatay. Rara dito being chased by X-Lucky. Habol lang. Nilupitan mga kaibigan. Chicks natalin. Rara would be the victim of that first blood. X-Lucky sumagot pabalik. Samantalang, uy, ano to? Pumunta na sa iba. Oy, dumaan. Dumaan! Nakita nakita nila Primo. Uy, may truck! May truck na pa rin. Siyempre, ka-cancel na niya yan. Diba? Kailangan namang tuloy-tuloy. Di dead giveaway yun para kay Nando para magdabog. And that's the next best thing na gustong mangyari ni Nando. Dumating sa kanya yung kanyang pagkain. Spirit Breaker dito, if ever he would charge the Slardar, of course, isang stump the yard lang yan. Kanselado na kaagad ang plano niya sa buong weekend. So, Nico A dito being smart, immediately canceling, nalaman niya na medyo nasa mali siyang landas ng kanyang buhay. And remember, this, again, is a best of 5. Hindi ka pwedeng basta-basta magpakita ng strat. Hindi ka pwedeng basta-basta magpagod dahil mahaba-habang inuman ito, kumbaga. Kaya easy lang kayo. Ayan, wala pa namang obvious na pwedeng mangyari ito. Queen of Pain, how is her farm? Medyo okay lang naman. Sam H dito, currently 4th place. Pagdating sa last hits, let me look at the net worth. Ayun, isang mabilis. Raven dito in the lead. Next would be Outworld Devourer. Next is Primo and Nando. So, kumbaga, pagdating sa ekonomiya, TNC is in control of the situation. And for a better cause, dahil ngayon umiikot na ang execution. Nakita sila ng Toro, nagdabog na. Nando dito, huling-huli si Nico A. Makakatakas ba siya? Trying to hit Fox, and Fox, oh! Raven with that accurate shackle shot. That was a level 2 shackle shot, mga kaibigan. Pero napatay siya ng Crips. Yun nga lang, mga kaibigan. Gustong makasali sa laban ng mga hill troll, mga kaibigan, na troll. Ang mga Koyamot. X-Lucky, buhay pa daw siya. Kaya pa ito, makaisa lang. Napatay siya ni Tiny. Raven, no man to do anything. Tinatamaan siya ng wisp hit. Pero mukhang makakaligtas siya. Salamat sa kanyang salve. Tatakbo na siya papalayo. Walang pakialam si Tihi. Dito lang ako sa gitna. Tatanaw lang ako sa may malayo. Lalasit kapag gusto ko. Beautiful Dota. So, habang nangyari ang kaguluhan sa may baba, I think it was a good, kumbaga parang enforcement mula sa TNC. Actually, leaving Execration in a very terrible place. Kailangan ni Tiny Wisp ng farm, of course. It's either from stacks or from the lane. And when they are actually forced to retaliate pagdating sa aggression ng TNC, nawawalan sila ng room para magawa yung gusto nilang mangyari. Samantalang nandito trying his best, wala pa siyang ulti. Actually getting points sa kanyang stats instead of going for a level 2 sprint. So alam nating mas mabagal siya kumpara sa, of course, sa Windrun na maximum MS. At ngayon, mamaya-maya, di pa natin alam kung anong item ni Raven. This might be a this can be a mech, this can be a 4-staff, or the more standard carry-oriented Aghanim Scepter para kay Wind Ranger. Tihi naman, kailangan niya ng Null Talisman dahil, ewan ko, honor roll ata siya. Kailangan niya ng maraming katalinuhan. Exam ata niya mamaya. Nando, nagtabog! Saktong-sakto! Like what we've been expecting dahil wala kang ulti, titika na lang muna. Wala pa siyang saksak patalikod kaya hindi pa niya kayang mag 187 mobsta sa laban na ito. Nando, of course, happy to oblige sa ginawa dito ng TNC. Sabi ko nga sa inyo, walang takot si Nando Win-win para sa kanya. Pag chinarge siya, isang click lang ng kanyang Slithering Crush, baliktad ang sitwasyon. Of course, Tiny Wisp, pag nakuha nila yung kanilang mga ulti, if Ayo can get that relocate, lahat ng enforcement para kay Nando, kayang-kayang sagutin ng exec dito. So the score is now 1-3. Let me look at the gold graph real quick. Ayun, 3K gold advantage para sa TNC. How is the XP going for them? 2K para sa kanila. Sam H dito, not the best game para sa kanya. 3rd place pagdating sa sa net worth. Being ousted by Raven and Tihi. Oo nga, teammates niya. Pero for a Queen of Pain to actually be this behind, para sa akin medyo malaking bagay. Kailangan ni Queen of Pain ng early levels and at least XP to go with it. Pero mamaya na po, ginulungan ng mga kaibigan. Snowball would be there. Blink out. Pero inabangan siya ni Rara and company. Tinositas para may swag. Primo. Dahil may bracer nakagawa siya ng kahit papaano, nakapagcast siya ng kanyang spell. And OD's asset not playing effectively. Mukhang gusto ni Tihi mag-farm at hindi ata yun ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang i-shutdown yung Tiny Wisp. Primo dito, babalik na ako ulit dito. Ayun, pinalubog. Sorry na.
Wala na naman po siyang intelligence mga kaibigan. Magkano minus? -6 sa kanyang report card. Aray ko be. 247 na lang kanyang mana. 24/7 niyang gagawin ni OD kung sakasakali. Pero ito nga, the laning champion. Patay kagad mga kaibigan ng bilog. Walang mana si Primo to do anything. Samage naman would be able to kill the Ancient Apparition. I think this will be another kill para sa TNC. Kimo trying his best. TP in the face pero hindi ata kakayanin. Double kill para kay Paper Chicken, not even using the Sonic Wave to kill 2 heroes. Big thing para sa TNC. At mukhang lumalas mga atang execution na baka masisipa ako dito mamaya na yan. Ako po. Oh, exact na ako. Oh! Oh! What? Hulo! Ginawa mo pre? May nag-alt-tab ka ba? X-Lucky not using his spell. Almost was able to kite Nando to death. Pero hindi niya nagawa. So tatakbo na lang si Nando mga kaibigan. Easy sprint. Papunta sa kanilang bahay. Heal na lang muna pag may time. So yan, Nico AU. Still no big items para sa TNC. Let me check. Sam H, meron siyang quarter staff dahil kung Fu Master daw siya. Mamaya pa. So we know na ang bubuhin niya dito Orchid. Pretty nice. Raven naman, wala pang obvious na item. Pero nag-iipon siya mga kaibigan ng 1K. Pang kain niya siguro mamayang hapon. Primo naman, okay, wala ring item but he's gonna go for a drums dahil nagbabanda siya. Fox, no boots, bote, at saka Urn of Shadows. Ganyan talaga ang buhay. Kalokohan ng boots. Rara naman, merong gauntlets dahil, ewan ko, madumi ata ang kamay niya. So, just check lang ng mga items. Kimo, meron din siyang sarili niyang gloves. Can this be a hand of Midas? Para kay Kimo, we've seen it in game number 1 but to be fair, that was a Doom. So, it was an obvious choice na kumuha siya ng Hand of Midas to take advantage of that farming spree. Para mamaya na yan, ako po, Nando ng aasar. Wala. Shots fired lang. Shots fired ng asar. Raven, still no items to contest the Nando. The Nando.jpj. Wala pang ano yan. Wala pang blink. Pero TNC literally scared. Not even going into aggression mode or harassment mode versus the Slardar. So napakalaking bagay nun. Alam mo, na kapag melee ka, tas yung range, hindi ka nilalapitan, ibig sabihin nun, takot na, wala na. Well, nalagyan ka lang ng amplify damage, atras na siya mga kaibigan, nagtakbo na sa nanay niya. X-Lucky naman nandito. Let's see kung ano pwede niyang gawin. Scouting. 700 gold. So, far away from his Blink Dagger. Pero, naku po, ito na si Space Cow. Panoorin natin, tumatakbo, dahan-dahan. Lumagpas pa. Umakit pa ng mga clip-clip yan. Sa amin ito, Queen of Fame would be able to kill Fox. Oy! Hindi! Tinamaan! Nando mga kaibigan! Counter gank yun, pero naging escape mechanism na rin. Primo, dumikit ka na Nando para Serino, Masterino ka. 3 seconds, 2, 1. Hindi na kailangan kayo ng beautiful Dota. Yun na lang pala ang kailangan. Isang simpleng avalanche ay na-toss. Primo is on a killing speed. Dumating si Tihi. Nasa ng lubog. Palubugin mo pre. Ayaw pa. Naku po, snowballin. Huling isa. Walrus punch again. At tuloy-tuloy lang ang pambababoy ng execration. Ang tagal dumating ng charge ni Nico AU. Traffic ba? Naku, na-traffic ata. Walang charge na nangyayari dito samantala. Rara and Fox, no choice but to defend the bottom lane in danger of being taken away by Raven. 0 deaths para kay Wind Ranger. Siya yung pinaka-prime candidate ng execration para patayin. Siya yung isa sa mga pinakamalambot. Of course, Dazzle would be another priority bago niya mabato ang kanyang shallow grave. Pero to be ironic na hindi siya namamatay, Raven. Serino, nako po, I think I spoke too soon. Try to TP out. Namatay ka na. Kasalanan ko yun kasi nabati kita. X-Lucky naman. Saan ka pupunta? Tinaman ng Ice Bucket Challenge. At Nico AU, traffic na naman. Ngayon lang nakarating. Grabe. Kasalanan to lahat ng Aldab. So almost there. Si Nico AU paparating ni. Ang problema mga kaibigan na daan sa toll gate. Wala siyang ticket. Naku pong ngiti. Ang kuya mo. The score is now 6-7 in favor of execration. Pati nga ng goal graph. Naku, umaakit no. Nagdo-drawing ng mukha ni San Goku. Mata na lang at saka bibig. From 5K net worth advantage, now we're down to 2.5K. Still in favor of TNC. Pero the rise is there. XP, same deal din mga kaibigan, naka-side view na mukha ni San Goku. 4K, now down to 2K. At tingnan natin kung akit pang execution. Can this be a 2-0 for sec o baka naman makabawi na ang TNC? Malalaman natin yan syempre dito sa game number 2 ng Mineski Pro Gaming League semifinals para sa leg
number 3. And leg 4 is coming up soon. Ako po, eto na po, relocate. Dumating na ang dalawa, PTA meeting na. Huli nila si Nico AU, saan ka pupunta, Zer? Zer, saan ka pupunta? Naku po, mahal ba? WCA pa ba? Binato, mga kaibigan ng Crips. Dominating na si Primo. Saan nagtatago si Samish? Hinahabol ng Siege Clip. Naku po, booking. Pero nag-tip blink out siya. Grabing hidden camera Siege Clip. Hindi siya papayag. Sabi niya, habulin kita. Galit na ako, Jer. Hindi, wala na. Nagbago na isip. Lalo si Primo, naghahanap pa rin mga kaibigan. Mala investigador ang galawan niya dito. Wala siyang makikita. Naku po, limitado ang paningin. Parang Genome Soldier sa Metal Gear. Hindi niya nakita na nandito lang sa may punuan. Si Sam H, mga kaibigan, Dota 2 logic. Sam H still alive. Ba't may holes? Ba't ka may candy? Ano to? Anong trip yan? Hindi ko na alam ang nangyayari mga kaibigan. Execration dito is just on a roll right now. Chasing yung ginawa ng TNC sa may early game. Ako po, Raven, gandang lubid yan. Siyempre, para maglasit ng Torian. Pero fortification would be used and I think this would be an easy deny para kay Kimo. Tosbas Gaming Incorporated. Naku po, ngiti ka na lang, sir. Anong kamusta ka naman, Raven? So, sayang naman ang double damage dito. Wasn't able to get. Pero hindi, eto na, babawi na ako. Nahuli mga kaibigan. Walrus was able to use the snowball. Where is he going para mamatay? Pero merong ice bucket challenge mga kaibigan. Ako po, yellow ka boy. Yellow ka. Hindi, Raven might be able to escape this one. No relocate whatsoever. Ayun na naman po. Ayun na naman si... Traffic ka talaga lagi parang Nico AU. Ano man nangyayari? Ayun, o yan. Ala na. Naipit ka tuloy. Naku po! Naku! Saan ka naglagay? Nagtabog si Nando. Naghahanap din. Isa ka pa, pre. Isa ka pa. Ano ba to? Ano ba to? World's Funniest Videos. Huli ka, Balbon. Tinos. Volleyball Gaming. Papunta kay Primo Bondal. Nag-buyback si Nico AU. Galit na ang kuya mo. Raven is on a killing spree. Nagpaputok. Si Tihi nagbagsak ng kanyang spaghetti. Tumitipi. Si Rara di siya makakatakbo dito. Sam H. Ito na po. Sa wakas, hindi ka na traffic. Umaabot ka na rin. On time ka na, pre. Boom! Saksak patalikod. Para kay Nandong Tekpo. Nagdabog. Hindi. Kinansan niya. Naku, Rod of Atos would be there. Sam H. is on a killing spree and a double kill. That was a 4-for-nothing trade. TNC answering back from the bloopers kanina. Isang buyback lang pala ang puhunan. Mala alliance ang galawan dito ng TNC. And we have heard the crowd going wild. Nung nakita, ewan ko talaga. Wala akong masabi, promise. World's Funniest Videos po ang nangyari dito. Pero nakakatuwa, no? Tihi dito, obtaining that Rod of Atos. Medyo hindi yan madalas na makuha. Patay, saan ka pupunta, pre? Kimo, sabi niya, uy, almusal. In-uppercut mga kaibigan ng Egyptian. Paparating na ang dalawa. PTA meeting na ulit. Huli ka! Dando, galit na meron siyang blink dagger dito. Ako po, Sam HP na palo isa-isa. Anong gagawin ni X-Lucky? Trying his best para makapaglagay ng kapote. There goes the shallow grave. Sam H, walang RNG ang kuya mo. Naku po, Slardar, Tinos, basic combo. Binato ang Shokoy. Parang hindi kayo nanonood ng TV. Naku, mamaya na yan. Raven, sinapak, right kayo mula kay Rara. Binato, nag-miss, wala nakakita, promise. Wala nakakita, walang tatawa. Mamaya na yan, Primo getting a double kill. At tumigil na sila. Nangyari. At tinigil nila mga kaibigan na paghabol kay Raven dito. Again, the sole survivor. Nagpana sa para makatakas. Hello. Waku, nasa mali na naman po ang pana. Bloopers number 3. Primo Bondal on a triple kill. Ang tagalinis mga kaibigan ng tagapagaligatas ng execration. Always there in time. Tuwing merong bloopers na nangyayari, siya yung sumasalo. Nakakatuwa, no? Blink dagger. Para kay Primo, it was scouted already by TNC pero it's kinda weird since meron namang whiz. So ano ba ibig sabihin ito paring Primo? Wala kang tiwala kay Fox? Feeling ko wala eh. Kasi nag-blink ka eh. Kung sakasakali, agamulak na yan dapat. It could be an early Aghanim Scepter. But no! Oh, mamaya na yan. May nakakita akong space cow. Paparating na mga kaibigan ng Starlight Express pero tumigil! Na traffic sa EDSA. Nangyari, alam mo, Nico AU, pabago-bago isip mo, parang girlfriend ka lang kita. Isihan mo yan. Dapat, kapag nagkaroon kayo ng on-point engagement, almost always, dapat 99% of the time, Spirit Breaker would be there for the follow-up. Pero ang problema, medyo nahuhuli ata si Nico AU. Again, another charge incoming. Saan siya papunta? Hanapin natin yung target niya. Sino? Hindi ko makita. Si Nando mga kaibigan. Pero ito na, sa wakas, nauna na siya. Pero tumigil, nagtabog si Nando. Canceling and actually scaling away Nico AU. Dahil wala kang BKB. Dihi naman, nagpalubog. Nakaw intelligence para pumasa sa exam. Nando, no, hindi, may mana siya dito. Tukas at least.
2 spells yung kanyang Slithering Crush. At least twice niya makakas yung kanyang Slithering Crush. Wala na nga palang mana cost yung sprint ngayon. So, Rara, dito, maxing Cold Feet first instead of the Chilling Touch. Ito na talaga yung pagbabago ng meta natin dahil na-buff yung casting range ng Cold Feet now at 1K at level 4. So, para sa akin, medyo so-so, hindi naman ganun kalupit na buff yon para kay Ancient Apparition. Pero at least, di ba, 1K range. Sobrang, ewan ko lang, pag naabot ka pa ng kalaban. Ganito ang 1K Pakita natin. Mali, level 3 pa lang pala. Pero siguro mga 1K, mga ganyan. Yan. So, 1K range na Cold Feet casting. Could be very, very big mamaya-maya yan. Pero ang problema kasi ito, yung tinitingnan ko dito, wala pang item. Tihi. Still in the sad case. Rod of Athos lang at saka extra Staff of Wizardry. Pero feeling ko kailangan mo ng Staff of Wizardry sa totoong buhay. Kailangan mo makaisip ng paraan. Kailangan mo pa ng konti pang talino para malaman kung ano ba yung dapat gawin. Because for me, itong OD na na-live out na niya yung kanyang gamit, especially after BKBs from Execration. And I think it would be online pretty soon. Handa na si Nando. Sabi niya, kukunin ko na yung BKB ko. Tingnan natin si Kimo. Walang pakialam. Gusto niya mang-Yossi. Sige, di wow. Primo naman. Aganim sa lang muna, syempre. Pero ito, Nando nagagala-gala. You can see Queen of Pain lurking in the corner. Nagtatago sa puno kasi sabi ni HY, stay in the trees. At yun nga ang kanyang ginawa. Hindi siya lilitaw. Bawal yan. Pero, ako po, masama to. May masamang binabalak ang TNC and let's see if this would pay off. Ayan, bawal natin sabihin kasi hindi tayo aamin. Mamaya na yan. Pero nakaamoy. Eto, narinig ata ako. Sorry na. Mamaya na yan. Ice Bucket Challenge. Blink out mula kay Nando. I think it was a supposed blink in. Pero pinantakas na lang niya yan. Siyempre, win-win situation para sa kanya. Escaping that oncoming gank opportunity and living another day. Para kay Nandong Tekpu. Nico Ayo naman. Mag-charge ka ba? Ano ba? Nakakita siya ng Shokoy. Nagtitigan sila mga pinangkaharap-harapan. Nasa nasaksak patalikod. Saksak patalikod. Pero may dalang backup. Ang Execration nilabas na lang ang officials ng barkada malaparok. Ni Edgar patay kagad ang Wisp. Saan pumunang si Tiny Tapon? Basura, Primo Bondal. Magdodota ka pa ba? Naku, mukhang hindi na. TNC Raven getting a double kill on that engagement. And this would be a 3-4-0 trade and could be a tier 1 tower in the process. I think I spoke too soon kasi magpa-farm na lang sila. Kanya-kanya takbuhan dito ang TNC. Rara and Kimo are the only ones remaining para sa Execration. Samantalang TNC, buhay na buhay ang kanilang best of 5. First 5 pala, ang pagsasabi ko. Kimo dito being charged. Sinigawan na, namatay sa tick nung Shadow Poison. Shadow Strike pala ni Queen of Pain. Rara naman nag-TP out. Aabot ba? Hindi siya abot. Samage getting a double kill. At iniisa-isa na pong pinipitas ng TNC ang Execration ngayon. At mo sinasabi ng TNC, papakitaan mo pala kami ng Tiny Wisp ha? Saan banda? Saan banda yung Tiny Wisp nyo, sir? Ayun, nakuhuling at si Pax, pinabagal mga kaibigan. Nagdabog si Nando, nakahuli ng dalawa the charge. Mula kay Nico Ayo, gagamit yung mga kanyang ulti. Hindi niya magagamit, wala siyang ulti, pero sapak na lang daw ang puhunan niya. Napagan ng kapote para kay Nico Ayo dito, surviving the avalanche toss combo mula kay Primo Bondal. Nag-blink si Primo, sinapak! Patay ang kalabaw. At tatakbo sila almost sa tier 2 doon. Pero hindi nila nagawa. Ice Bucket Challenge para ma-dissuade lang ang TNC to go forward. And they would be running away. Trying to escape. Humahabol pa ni Sinando. Nagtatago si Samage. Pero scout siya dito. Kitang-kita na kanyang amplified damage. Would he be able to commit? Hindi na lang daw. Maglalakad na lang siya. Sobrang bagal niya. 350 MS. Gumagapang sa tubig. Dapat kapag nasa tubig si Slardar, bumibilis Diba? Dapat may logic ang Dota 2 Bakit ganun ang buhay? So tingnan natin. Water type mga kaibigan. Mapunta sa dark type. Hindi siya effective dahil nakatakas na kagad si Queen of Pain. But this can be a pushing opportunity para sa Execration. They know that they're a little bit, hindi pala a little bit, they're way behind. Pagdating sa farm, at si Rara mga kaibigan, ako po nagbadya. Nagkamali ng pinasukang gulo. Eto na si Nico Ayo. Yari, ba't siya lumabas? Pumunta kay Roshan. So this can be a Roshan opportunity para sa TNC. Let's see. Kung meron ba sinasagot dito, wala pa ata silang kaalam-alam. Mali natin, di ba? Hindi natin alam kung ano pwede nilang gawin. The score is now 13-22 in favor of TNC. And right now, this can be their ball game if they can keep this up. 7.5k net worth advantage. XP advantage pala, sorry na. Pagdating naman sa gold, nasa 7.5k din. And with that, they can take the Aegis as well. Where is the scout? It was scouted by the Frozen Sigil, pero kung wala silang magagawa,
kulang sila sa vitamina, and TNC will be able to take that Roshan. Easy Ages para sa kanila. Sino may hawak? Si Sam H. Not bad para sa kanila. So ngayon wala silang katakot-takot na pumasok dito. Tiny trying to TP out and he would be able to do so. Si Fox naiwan sa ere, mga kaibigan. Iniwan ng nanay. Naku po, lilipad na lang siya. Papatakbo, pero problema may kalabaw! May kalabaw! Saksak pa talikod! At ngayon si Fox, makatakbo ba siya dito? May kakapitan ba siya? Nako, may kakapitan ba? Munti ka nang mabuhay, pero problema namatay siya dito. Nico Ayu. Sammy should be dominating. Binatuan dito si Nico Ayu. Pumasok si Queen of Pain, nagdabog na. Gumamit ng BKB. Perfect timing. Tihi so na killing spree. Kimo, susunod at sa sepak na kanya mga katoto. Dumaw sa si Tihi. Binabagsakan kaagad ng spaghetti. Patay dito. Primo naman pumapasok. Baka makapatay ng isa. Hindi siya aabutan. Napakaganda ng shallow grave dito. It was a 4-for-0 trade at asa na ang Tiny Wisp ng execration. Ito lang masasabi ko. Feeling ko, malas ang Tiny Wisp. Napakagandang analysis mula kay Kuya Denki, mga kaibigan. So yun, payo ko lang yan sa lahat ng mga aspiring pro players, huwag kayo mag-Tiny Wisp pagdating sa MPGL. Wala pang panalo mga tropa peeps. They're trying their best pero mukhang wala ata sa wisyo ang Tiny at saka Wisp combination, and you cannot deny that fact. Dahil totoo, kitang-kita nyo naman, hindi nyo pwedeng i-deny, hindi nyo pwedeng sabihin na Kuya Denki, sabi-sabi ko naman yan wala, hindi manalo-nalo. Pero tignan natin, again, the game is not over yet. Hindi pa naman tapos. Ang ending po ng laban ay kapag nawasak ang mga Ancients. And so far, buo naman ang mga buhay nila. Kaya wag pa tayo magsalita ng tapos dito. Let's see how Execration would answer the dominance of TNC right now. At paalala ko lang ulit, best of 5 po ito. Kaya wag kayo masyadong mainip. Baka sabihin nyo, mabilis-bilis ang laban. Hanggat kaya pa, hanggat meron pang pag-asa, hanggat may 50-50 pa, papalagang parehong teams. Ganun tayo sa MPGL, Mineski Pro Gaming League. Oras na kasi, di ba? Oras na eh. So, wala nang patumpik-tumpik. Wala nang patumpik-tumpik. Nabubulol na ako. Ayan. Palag-palaga na ito. Uy, ano pinahanap nyo? Pero tama din naman ang ginagawa ng Execration eh. They need to find some farming space. Samantala, TNC, of course, would just need to keep up with the Kardashians. Aggression lang ng aggression, sapakan na sapakan. Sam H on a mega kill right now. And Tiny Wisp, error 404, nowhere to be found. Nasa may kabilang iba yung mga kaibigan para mag-push dito. At ginagawa ng Execration yung ginawa ng TNC kaninang game number 1. How funny. Ayan, naubusan ako ng English. Pero di mamaya sabi niya, gaganti kami. Patay kayo sa amin, Fox. Nahuli ka agad, sinapak. Ni right click na, patay kagad, killing spree. Primo Bondal, syempre patay din. Alangan namang hindi, nag-toss pa dito, pinabalik si Raven. Pero mamatay siya, nilubida na para sigurado, pinana, Raven, dominating, and a double kill. Tiny Wisp, literally a no contest right now. Pero let's see, kung mamatay ba nila si Tihi. Hindi pa napatay si Tihi, mega kill. Isang click pa. Pag ito naging yellow, mamatay ito. Wala, patay. Patay si Tihi, abangan natin susunod na kabanata. Let's see, meron siyang palubog. Para, ay hindi na nga abutan, hindi namatay si Tihi, mga kaibigan. OD dito surviving everything mula kay Ancient Apparition, and with this kind of numbers game, alam mo na kaagad na TNC dito ang aabante. Nako po. At Dire Side, moving in, sinigawan, nabingi si Rara, hyper voice, it was super effective, unstoppable na po si Paper Chicken, at mukhang naging papel si Rara dito. At ayan, nagpupush na nga sila. Anong gagawin ni Wisp? Si Fox, nagpapaikot-ikot hula hoop. Naku po, si Niles agad. Saan ka pupunta? Tapon basura. Sigawan mo na yan, Jer. Tinulak pa. No pushing allowed. Nando! Wala kang intelligence, boy. Mas matalino ako sa'yo. Isang intelektual. Si Tihi binagsakan ng Sanity's Eclipse. Parang pangalan ng album. Pero mamaya na yan, Nico Ayu dito. Walrus Punch. Toss, lahat-lahat. Nando moving in. Catching 4 on that Slithering Crush. Pero walang nangyayari. Sabi nga ng parokya, walang nangyari doon kung pumapasok sila isa-isa. X-Lucky again, surviving. Meron siyang shallow grave to use in case na nasa piligrong moment siya. Dumating nga si Primo Pin, sa ETP lang sila dito. At mukhang nagkahamali at ang pinasokong gulo ang TNC. Medyo nag-overstay sila sa kanila. Medyo nag-overstay nga ata. They overstayed their welcome in the base of Execration. And you know what happens when the enemy team can just TP in your face para gantihan kayo. And ngayon, TNC medyo nabubuksan na dito. Pero mamaya na po Tiny nag-stun sa wala. BKB would be pop.
by Sam H, trying to go for the chase, the slow and the silence connecting, pero Wisp saving the day again. Walrus Punch mula kay Kimo, titipi out siya dito, hindi siya makakaligtas. Wisp incoming, sacrificial lamb. Tingnan natin, umaban nito si Sam H. May dalang backup. Primo, na at least maganda yung basa dito ng TNC, expecting the fact that Tiny Wisp might be coming back in combination, pero they were able to be one step ahead, at ngayon, kinight lang nila si Tiny. Without Wisp, anong gagawin mo? Parang Strider Doom lang yan eh. Pag wala na si Dr. Doom, nga si Strider. Nako po, Primo, China Charge, binangga, sinilence, lahat-lahat. Anong gagawin? Ba't sila tumigil? Kasi bibigyan nila kay X-Lucky. Eh di, wow. So ngayon, the score is now 16-38 in favor of TNC. And this is a different TNC. Nakita natin nung game number 1. Pati nga ng net worth, wow. It's now over 9,000 at 20k net worth para sa TNC. XP naman, nasa 20k din. So parehong-pareho lang yan. Paano kaya tatalbog dito ang execration? Medyo mahirap na anuhin yan, na puntahan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang asset ng Tiny Wisp, sabi rin niya ni Paring D, kailangan niya makakuha ng mga pinpoint ganks, pero mukhang wala atang ganun sa araw na ito, dahil ang sagot ay laging the TNC show. May charge coming in mula kay Nico Ayo, at alam natin pag may charge may gulong kasunod. Wala pa ng gulo, hindi, papunta sila kay Fox. Tumigil mga kaibigan, nagbago na naman ang isip, parang kisap mata lang, ayaw niya mag-charge ito. And I think that was a good choice mula sa TNC. Kanina nag-overstay sila sa kanilang welcome, and that what happened to them is they got wrecked hard ng execution, and they can't give those kinds of opportunities para sa exec. At ngayon, Sam H, sabi niya, maninigurado na ako. Godlike na siya. Makakita ba tayo ng Beyond Godlike dito na Konando? Moving in. Raven sumigaw dito. Isang bagsak. Tihi getting a double kill. And now, it's all paying off para sa TNC. Pinalubog yung malapit ng mamatay, buying him some extra life. He would survive. The toss would be there. Almost but no cigar. Triple kill para kay Tihi. At ibigay nyo na kay bigyan nyo na kay Raven para Beyond Godlike na. Hindi pala, kay pero GG would be called. And TNC answers back. 16-43, malas ang Tiny Wisp. Yan lang ang conclusion natin dito. Alangan naman, di ba? So, konting recap lang siguro mula sa Kuya Denki ninyo. Tiny Wisp was good, but not in this game. Maganda yung sagot dito ng TNC, not letting up with that game number 1. Now, they were able to even it up. 1-1 ang score natin para sa semifinals ng MPGL Season 7. And let's go back to our panelists, kanila Bianca and company. Punta na tayo sa kanila. Hello. Ayaw pa. Ayan, sige na. Ayan. What the... Nagkatayo ako ng cue kanina. What a game. Grabe, one-sided yung game na yun for me, no? Grabe, parang ganun din. Yung ginawa nung execution kanina, from the very beginning hanggang pagtapos, ganun pa rin. So, ano masasabi niyo sa game na yun? Ano bang pagkakama dito ng execution, di ba? Kasi yung prediction nyo, ha? Di naman ako sa ha? Kasi kayo, di ba? Sabi nyo, execration. Yung isa dyan, kanina TNC daw. Tapos biglang exec. O ngayon, panalo TNC. Nang-ano ka no? Ha? Kung ano yung iboto ni Nate, hindi na natatalo eh. Ganito na lang, may sumpa si Nate. Kung sino kung kanino siya, ayun yung natatalo. So, Sino ba'y bumalimbing? Sino ba'y bumalimbing dito? Oo, bumalimbing ka naman. Balimbing ka no? So, ang analysis ko dyan, kasi kinuha ng, ang execration naman yung kumuha ng IO Tiny, di ba? Malas kung makikita mo, unang-una pala nagtipin na yung Quinopi dun sa award, minarda niya yung neutral eh. So, both teams, alam nila kung paano laruin yung IO Tiny. So, tingin ko, hindi na kailangan i-first 2 picks nung both teams yung IO Tiny kasi kahit nilang counterin eh. Pero kung babasihin, Tsaka sobrang ganda rin ng ginawa ng TNC dito kasi yung, di ba, first game, yung execution, kinounter nila yung IO Tiny in terms of the execution sa mga bait nila.
etong TNC, kinounter na ayaw tayo ni by laning phase pa lang talagang talon-talo na yung ano eh. Yung execution kasi 3 melee yung core nila eh. Tapos yung TNC puro range. So si Kimo parang walang nagawa talaga sa game na yun eh. Oo. Sa simula, nag-worry ako sa draft ng TNC kasi tri-core talaga siya eh. Parang kailangan mag-farm yung 3. Pero yung sa mid, no pressure given talaga dun sa ano eh. Sa Outworld Devourer. OD. Parang hindi nag-adjust na alam Di ko naman nila lamang ma-expect na na lamang. ano eh. Di ko expect na kayang-kaya pala ni OD yung ano. Ayaw. Oo. Hindi. adjustment nangyari. Hindi. Kanina nagsasabi kayo na mahina si OD, tapos ngayon nananalo exit. Hindi, Hindi na kasi maintindihan. Hindi, di Ano ba bang pwede, problema? pwede naman iwas yung Tiny Wisp, di ba? Kung Botek Rose, Ladder Meat. Oh, Para mga ganun eh. May Kung mga adjustment farman din lang sa talaga, ano eh. farman. Oo. Sa tingin niyo, ano yung pinaka-maling ginawa dito ng execution, knowing na lamang, in terms of heroes, di ba nakita natin na kaya tayo nag-predict na lalamang dito yung execution. Ano yung sa tingin niyo na pinaka naging turning point ng talagang sobrang nalamangan na sila ng TNC? Para sa akin kasi, kulang sila sa magic damage tsaka sa silence eh. Para sa akin, perfect talaga yung Skyrat Mage doon. Hindi, para sa akin, hindi na nila kailangan ng AA sa game na yun. Para sa akin. Ako, yung mga rune na nakukuha ni X-Lucky, parang nag-deliver talaga siya sa baba. Kasi ano yun eh, alay yung Wind Ranger. Off-lane siya, pero yung Gera, nakakakuha siya ng XP dun sa baba. Out of play ni X-Lucky. Hindi pa nga umaabot si, di ba, si AU, parang sinasabi, delay na naman yung train. Pero nakakapatay sila. Parang ang laking bagay sa Tricore, yung kayamanan niya nakuha niya out of kills, tapos no pressure sa mid. Tapos syempre, baby yung taas. Yun yung nangyari. Hindi kasi laning phase, sabihin, talo na talaga yung laning phase. Actually, sa mid game nakabawi na yung yung execution eh. Kumbaga, natay na nila yung yung game. Kaso, merong point doon na nagpahabol yung si Nando, tapos sumunod yung IO Tiny. Doon nag-start yung nila. Yung pagkasunod-sunod ng nila. Cooldown Sa nila. tingin nyo ba sa pag initiate ng skills, pag rotation nila, paglagay Actually, ng sa- pag-farm, item choice, mga ganun? Actually, sa teamfight, parang kung titignan mo, lugi-lugi na talaga yung execration sa bangkaan eh. Kasi puro melee sila eh. Na-micro sila nung lineup nung TNC. Talagang sa Pero pagkapatak naman ng 6 nung Wisp, talagang ginawa nila sa taas, no? Talagang bumawi sila sa kills eh. Okay, so may idadagdag pa ba tayo? Wala na. Mukhang wala na, pero ito mga kapatid, 1-1 na po ang standing. So ayan, huwag kayong mawawala, magkakaroon lang tayo ng 10 minutes break. Diyan lang kayo.